Ngayon sa ating pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos, mga kapatid. At nais ko pong focus po tayo sa mga aral po ng ating Panginoon, sapagkat ang aral po ng Diyos ay napakahalaga po sa bawat isa po sa atin. Okay? At tandaan po natin, dito po tayo pinapatibay ng ating Panginoon. Kaya importante po yung mga aral po ng ating Diyos. Okay? Kamusta po kayo mga kapatid? Okay? Hindi po tayo binahan, no? Okay. At salamat po sa Diyos, sapagkat tayo po ay patuloy na niligtas po ng ating Panginoon sa mga kalamidad o ano mga nangyayari po dito sa ating paligid. At of course, atin pong pinagpipray lagi ang mga nasalanta, yung mga taong bayan, ang ating mga kababayan na nasalanta po, mga minamahal. Wala naman po tayo ibang maitulong kundi una, of course, pananalangin sa ating Panginoon. Okay po, tayo po ay dadako ngayon sa ating pong pag-aaral na kung saan ang paksa po ng ating pag-aaral o ang tema ng ating pag-aaral ay may kinalaman po sa tinatawag na as a child of God, we must be equipped with the Word of God. Bilang isang anak po ng Diyos, dapat tayong maging ready. Pag sabi kasing equipping or equip, ibig sabihin to make ready and prepare. Sapagkat, of course, ang ating buhay dito po sa lupa ay patuloy po na nakikipagbaka. Nakikipagbaka po tayo mga kapatid, tandaan po natin yan. Kaya, ang buhay po ng isang Kristiyano ay hindi po biro, hindi po madali, sapagkat nandyan po ang maraming mga pagsubukan, nandyan po ang maraming mga pag-uusig sa ating paglilingkod sa Lord. Subalit, wala po yan, Huwag nating pansinin yung mga yan. Ang pansinin natin, yung ating pong relasyon, yung ating pong paglilingkod sa ating Diyos na buhay bilang isang anak ng Diyos. Kaya dapat, kailangan po tayong lahat ay maging handa. Ready po tayo lagi sa mga salita po ng ating Panginoon. Ngayon po ay nais ko pong basahin po sa inyo ang aklat po ng 2 Timothy. Kanina po na ating binasa, isang talata po, At sabi po dito ng ating Panginoon, sa pamamagitan po ni Pablo, sa verse 16 ng 2 Timothy chapter 3, may mga Bibles po tayo, sundan na po ako mga kapatid. Sabi po dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Meron pong 5 bagay na nais ko pong i-share sa inyo dito po sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 up to verse 17. So number 1, all scripture was given by God. Ang lahat ng kasulatan ay ibinigay ng Diyos. Okay? Hindi ho ito binigay ng tao, kundi ito po ay binigay ng Diyos. Pastor, paano nagawa yan kung walang tao?
Ang ibig lamang po sabihin, meron po siyang ginamit, tama po, para mabuo ang kanya mga salita. Okay? Wala po bang karapatan si Lord na merong sekretary o sekretaryo? Di ba? May sekretaryo si Lord. Ang tao nga, merong sekretaryo si Lord pa. Di po ba? Kaya niya yung kilusin, kaya niyang turuan, kaya niyang sabihin yung mga bagay na yon para po maibigay niya ang kanyang mga salita, mga kapatid, doon po sa mga tao na mga buhay, no? Hindi ho patay, mga kapatid. No? Sapagkat yung scripture o ang gospel o ang word of God, ito po ay ating tinatawag na final authority. No, ito po ang Biblia o salita po ng Diyos. Subalit, hindi lahat po na salita ng Diyos ay kumpleto. Hindi lahat na Bible ay kumpleto. No? Maraming mga corrupt Bible ngayon. Okay? Mga dinagdagan na po ng mga tao. Pero ito po yung King James Version Bible. Ito po yung tinatawag na Textus Receptus. Ito po yung tinatawag na original text. So sa madaling salita, the scripture is our soul, rule of faith and practice in the church. Ito po talaga ang ating batayan, basihan, no? Sa ating pong pananampalataya, sa ating mga ginagawa, sa ating Christian living, no? Of course, dito po sa loob po ng church. Kaya number one, all scripture was given by God. No, ibinigay po ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita. Kasi kung walang salita ng Diyos, wala tayong basihan. Amen po? Wala tayong basihan kung walang salita po ng Diyos. Kung may salita ka ng Diyos, marami pa mga hindi nagkakasundo. Di ba ba? Lalo na pag walang salita ng Diyos, anong basihan? Puro lang salita? Walang ebidensya? No. Kailangan may ebidensya, which is the scripture or the word of God. Number two, all scripture was inspired by God. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. No? Pag sabing inspired by God, ibig sabihin, kinasihan, pinahiran, hiningahan ng Diyos. Sa kanyang galing ang mga kasulatan po, mga kapatid. No? He is the owner, He is the author, no? Of the Word of God. Kaya po, hindi po dapat sabihin ng isang mananampalataya na ang salita po ng Diyos ay hindi totoo. Hindi po. Ito po'y tunay at totoo. Ang mga salita ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Proverbs, chapter 30, verse 5. Ano po ang sabi ni Haring Solomon during the time? No? At bakit po sinabi ni Haring Solomon ito, mga kapatid? Sapagkat naranasan po ni Haring Solomon na ang salita ng Diyos talagang tunay na salita ng ating Panginoon. Okay? Proverbs chapter 30, verse 5. Ano sabi dito? Every word of God is pure. No? Ang bawat salita ng Diyos ay tunay. No? He is a shield unto them that put their trust in Him. Okay? Siya po yung ating tinatawag po na shield. No? Siya po ang ating pong ano po sa Tagalog yung shield? Kanlungan. Diba? Siya ang ating kanlungan. Okay? Sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po yung Word of God. Kasi tunay po talaga yon. At alam niyo po ba ang Word of God, mga kapatid, ay dinalisay po yan ng Diyos. Yung salita niya, dinalisay niya. Ilang beses po dinalisay ang salita ng Diyos? 7 times. 7 beses. Basahin po natin, mga minamahal.
aklat po ng Psalms, no? Chapter 12, verse 6, no? May binabanggit po dito yung ating kapatid po na David, no? Psalms chapter 12, verse 6. Sabi po dito, the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ilang beses po dinalisay salita ng Diyos? 7 beses dinalisay. So paano masasabi ng salita ng Diyos ay hindi totoo? Samantalang ito ay dinalisay ng 7 beses dinalisay ng ating Panginoon. At hindi lamang po ito dinalisay, kundi ito din po ay nakapreserve sa mga anak ng Diyos, nakapreserve sa mga elect, quickened people of God. Sapagkat nasabi po sa verse 7, Thou shalt keep them, O Lord, Thou shalt preserve them from this generation forever. Sinong them? Sa mga salita niya at tinutukoy ng ating Panginoon. So nakapreserve po siya, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos ay hindi kayang basagin ni naman. No? Hindi kayang sirain ng sinuman. Bakit? Sabi po dito sa aklat po ng John, sabi po ng ating Panginoon, John chapter 10, verse 35. No? Sabi po dito, John chapter 10, verse 35, sabi po ni Lord, if He called them gods, no? Unto whom the word of God came. No? Sila ay tatawagin sila mga Diyos. No? So, mali ang paliwanag ng isang mangaral po dito. Ang sabi po nila, ang kanyang pangaral, no, alam po natin yon, yumaon na po yun na isang mangaral, na ang tao din daw ay Diyos. Hindi po. Tinutukoy dito na gods, maliit na G. Diba? Okay? Hindi siya katulad ng kapantay ng Diyos. If we call them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. No? Ang mga salita ng Diyos, hindi kayang basagin. No? Kaya po, mga kapatid, napakahalaga ang scripture, napakahalaga ang salita ng Diyos. All scripture was inspired by God. Kinasihan po ito ng Espiritu po ng Diyos, mga kapatid. Tinuruan sila, kinasihan sila, ay mga sumulat po nito, mga minamahal. The number 3, all scripture is profitable and beneficial. Ang lahat daw ng kasulatan ay kapaki-pakinabang at benepisyo. Totoo po ba yun? Kapaki-pakinabang ba sa atin salita ng Diyos? Amen. Nagkaroon ba tayo ng benepisyo sa mga salita ng Diyos? Amen. Tayo po ang nagbibenepisyo. No? Tayo po ang nakikinabang, tayo po ang nagbibenepisyo bilang anak po ng Diyos, mga kapatid. Okay? Si Lord din na kailangan ng magbenepisyo, kanya na po lahat eh. Ang magbibenepisyo tayo na mga anak po ng Diyos. Kaya mahalaga, all scripture is profitable, kapaki-pakinabang, and beneficial. No? Mahalaga po yan, mga kapatid, na makita ho natin. Dapat ibigin natin ang mga salita ng Diyos. Kung iniibig natin si Lord, ibigin din po natin dapat ang mga salita ng ating Panginoon. Number 4, all scripture, it consists of doctrines and practices. Ang lahat ng kasulatan ay nilalaman ng mga doktrina at mga tinatawag po na practices ng isang mananampalataya. Yung ginagawa ng mananampalataya. Kaya ang doktrina na susumpungan po sa mga salita ng Diyos, ang tunay na doktrina, hindi po gawa-gawa ng tao. Amen? Bakit? Kailangan pa ba natin gumawa ng doktrina? Hindi. Meron na pong doktrina ang ating Panginoon. Amen po? Ang atin na lang gawin ay sundan yung doktrina
ng Diyos. Okay? Kaya po nakakalungkot, marami mga ngaral ngayon, hindi na ho ginagamit ang Biblia, meron na lang silang sariling doktrina. Mali po. Di po ba? Meron na lang silang sariling pasugo o doktrina. Mali po yun. Bakit? Merong danger dyan. Bakit? Sigurado po na magkaroon ng kulang o sobra sa mga salita ng Diyos na kanilang inilagay po roon. Sigurado na ang kanilang nilalagay pabor lamang sa kanilang paniniwala na hindi naman angkop, hindi naman tugma sa mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya malinaw po mga kapatid na napakahalaga na maintindihan po natin na ang mga banal na kasulatan o ang salita po ng Diyos, ang nilalaman po nito ay mga doktrina ng ating Panginoon at ang mga tinatawag po na Christian living o practices ng mga anak po ng Diyos, ng mga mananampalataya. Kaya dito tayo kumukuha. Ito po yung ating basihan. No? Ito po ang ating final authority sa ating pong paglilingkod po sa Lord. Now, number 5. All Scripture was addressed to the man or people of God. Ang salita po ng Diyos o ang mga kasulatan ay naka-address kanino? Siyempre, sa mga anak po ng Diyos. Palagay niyo po ba pagka hindi anak ng Diyos, pansinin yung salita ng Diyos? Hindi po. Hindi po yan papansinin. Kahit man po maglupasay ka dyan sa iyong pangangaral ng salita ng Diyos, hanggat ang mga nakikinig ay hindi anak ng Diyos, hindi po yan pansinin. Para sa kanila, kahangalan yan ang salita ng Diyos. Amen po? Bakit? Kasi hindi sila ligtas. Hindi sila anak ng Diyos. Basahin po natin, aklat po ng 1 Corinthians, chapter 1, verse 18. Anong sabi dito, mga kapatid? Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 1, verse 18, for the preaching of the cross into them that perish, foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Tingnan niyo po, kahangalan daw sa mga napapahamak. Walang kwenta sa kanila ang salita ng Diyos. Kasi napahamak po sila eh. No? Pero ang sabi po ni Lord, ngunit sa mga ligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, bilang isang ligtas, naranasan po natin, di ba? Pagka napakinggan natin ang salita ng Diyos, naranasan natin, naramdaman natin na meron tayong satisfaction, tama? Satisfied tayo. Gusto natin, meron tayong tinatawag na willingness to hear the Word of God. Bakit? Kasi po, ligtas na po tayo, kaya nga po anak na po tayo ng Diyos eh. Amen po? Okay? So malinaw po mga kapatid, na para sa mga anak ng Diyos, yung salita ng Diyos ay kapangyarihan po yan ng Diyos. Malinaw po. Okay? So ano naman po? Doon sa mga hindi anak ng Diyos, Romans chapter 8, basahin po natin. Okay? Romans, mga kapatid, basahin po natin. Romans chapter 8, verse 7. No? Because the carnal mind, no? Ito pong karamihan na kaisipan ng maraming tao. Because the carnal mind is enmity against God. No? Ang carnal daw na kaisipan ay makikipaglaban sa ating Panginoon. For it is not subject to the law of God. No? Sabi dito, neither indeed can be. Hindi talaga siya magkapasakop
katubusan ng ating Panginoon o sa mga salita po ng ating Diyos na buhay. Sino nagpapasakop? Siyempre ang mga anak po ng Diyos. Amen po? Kaya sabi doon sa John chapter 8 verse 47, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi po ng ating Panginoon sa mga Hudyo na hindi naniniwala sa Kanya, yamang kayo ay hindi nakakarinig sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. So merong sa Diyos, meron pong hindi sa Diyos. So malinaw po mga kapatid, all scripture was addressed to the man of God. Basahin po natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 17. No? Ano sabi dito? That the man of God may be perfect, truly, furnace unto all good works. Kanino tinutukoy? Man of God. Sa mga tao ng Diyos. Pag sabing man of God, ibig sabihin, mga anak ng Diyos, na marami pong katawagan sa atin. Tayo po ay mga tupa ng Diyos, tayo po ay mga anak ng Diyos, tayo po ay mga tao ng Diyos, tayo po ay mga lingkod ng Diyos, tayo po ay mga mananampalataya ng Diyos. So maraming katawagan po sa atin mga kapatid. No, tinatawag din po tayo na people of God. Diba? Kaya ang katubusan, ang pagliligtas, sabi ng ating Panginoon Kristo, kaya siya narito, napako sa krus, namatay, inilibing, after 3 days, nabuhay na magmuli. Kaya niya ginawa yon kasi para sa kanya mga tao. No, yun po tinatawag na people of God. Basahin po natin, mga kapatid. Aklat po ng Matthew, chapter 1, verse 21. And she shall bring forth a son. No? Sabi po ng anghel ng Panginoon. Okay? Sinong she? Si Maria. And thou shalt call his name Jesus. Okay? For he shall save his people from their sins. Sino ang kanyang ililigtas? Ang kanyang bayan. No? O ang kanyang mga tao. So malinaw po mga kapatid na yun po ang nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya sa banal na kasulatan, kailangan po tayo ma-equip yung mga salita po ng ating Diyos na buhay. Okay? Now, meron pong 7 bagay para po tayo ma-equip ng mga salita po ng Diyos. Number one, to challenge the believers from their Christian living. So, ang mga believers, meron po yan hamon, no? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Merong challenge bilang isang mananampalataya sa ating pong Kristiyano pamumuhay po, mga kapatid. Okay? Meron ba tayong challenge sa buhay? May hamon po ba tayo sa buhay, mga kapatid? Meron po. Araw-araw, meron tayong hamon sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. So, basahin po natin kung meron tayong mga hamon, ano po ang ating dapat gawin. 1 Peter, basahin po natin. Okay? Chapter 5, verse 7. Ano pong sabi dito sa 1 Peter? Chapter 5, verse 7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Pagka meron mga challenge sa buhay, mga hamon sa buhay, anong gagawin natin? Sabi po ng Panginoon sa pagitan po ni Pedro, ilagak ang lahat ng inyong kabalisahan sa Kanya. Sinong Kanya? Sa Lord. Sapagkat Siya ay magmamalasakit para sa inyo. So malinaw po, mga kapatid. Yung mga hamon natin sa buhay, hindi po maiwasan yan dahil tayo mananampalataya. Dahil tayo po ay anak po ng Diyos.
Okay? Natural lamang po na may mga hamon po tayo sa buhay. No? Andyan po ang ating Panginoon. Tandaan po natin, nandyan po yung ating Diyos na handang tumulong, handang umalalay, handang makipaglaban para sa atin. To challenge the believers from their Christian living. Kaya mahalaga po yung Christian living. Yung Kristiyanong pamumuhay natin sa harapan ng ating Panginoon. Yung Kristiyanong pamumuhay, hindi po ito, tinatawag na pagalingan, hindi ho. Okay, wala pong magaling sa atin. Sino na po magaling sa atin? Si Lord. No, wala pong magaling sa atin. Kahit sinong tao, wala pong magaling. Isa lang pong magaling ang ating Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod, kailangan po natin yung gabay, yung patnubay, yung pagkilos po ng ating Diyos na buhay. Now, letter A, under the challenge, to challenge the believers from their Christian living. Ano po ang dapat nating gawin? Mga kapatid. Letter A, devote ourselves from the Word of God. Dapat italaga natin ang ating mga sarili sa mga salita ng Diyos. Kamusta na po ba ang ating buhay? Kamusta na po ba ang ating pagbabasa ng mga salita ng Diyos? Nagbabasa pa po ba tayo ng salita ng Diyos? O nire-reject na lang natin ang salita ng Diyos? Nababasa pa ba natin ang salita po ng Diyos? Amen. Okay? Mahalaga. Devote ourselves from the Word of God. Italaga natin ang ating mga sarili sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? Bakit po naging matagumpay during the time ang mga lingkod ng ating Panginoon? No? Katulad po, mga kapatid, ni Joshua. Joshua chapter 1 verse 8. Ano po sabi dito? Mga minamahal, basahin po natin. Joshua chapter 1 verse 8. Dapat tularan po natin, mga minamahal, si Joshua. No? Saan po ba makikita yon ng Joshua chapter 1 verse 8? Mga kapatid. Sa lumang tipan. Okay? Joshua chapter 1 verse 8. Para po meron tayong prueba kung ano po ba ang ginawa ni Joshua. Ang sabi dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth. No? Ang aklat na ito, ang ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Sabi po ni Joshua. At ano pa po sabi? But thou shalt meditate therein day and night. No? Kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. Pag sabi pong pagbulay-bulayan, ibig sabihin, binabasa. Amen po? Anong pagbulay-bulayan mo kung hindi mo binabasa ang salita po ng Diyos? So mahalaga po, mga batid. Ano pa sabi dito? And thou mayest observe to do according to all that is written therein. No? Malinaw po. Upang atin daw masunod na gawin ang lahat na nakasulat dito. Sabi po ni Joshua. At ang sabi po, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Malinaw po na ang susi ng kaginawaan at tagumpay sa Lord ay ang ating pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon. No, marami kasing tao ngayon ang gusto pag sinabi na prosperity and success, gusto nila material lang na bagay. No? Wala na yung spiritual. Hindi ganon. Okay? Una, dapat ang mga spiritual na bagay. Amen po? And then, ang kasunod, mga material na bagay niya. Hindi po pwede na maunang material sa spiritual. Amen po? Kailangan mauna yung spiritual na mga bagay sa buhay po natin. Okay? Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, yung mga
mga tao na hindi nila pinapansin ang salita ng Diyos, tingnan niyo po ang buhay. Di ba? Naging miserable. Bakit? Kasi po, wala silang pakialam sa mga salita po ng Diyos. Maraming tao magugulo ang buhay, mga minamahal. Bakit? Kasi po, binabaliwala nila ang mga salita po ng Diyos. Ang tanong, si Joshua po ba naging matagumpay sa kanyang buhay? Naging matagumpay po ba? Naging matagumpay, mga kapatid. Okay? Kaya di ba, sabi niya, sinabihan niya yung mga Israelites during the time. Once and for all niya sinabi, nang sabi po niya, kung hindi kayo maglilingkod sa tunay na Diyos, as for me and my house, we will serve the Lord. Bakit? Kasi po, alam ni Joshua, nakita ni Joshua, na ang katakumbayan ng isang tao ay sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pagbabasa, sa pag-meditate day and night, ang mga salita ng ating Panginoon. Yun po ang susi. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Hindi ko po gusto ito. Gusto po ni Lord. Siyempre gusto ko na rin kasi ito po'y gusto ng ating Panginoon. Okay? Hindi ko po ito utos. Utos po ni Lord ito. Ano ba pong utos ng ating Panginoon? Sa pamamagitan po ni David, mga kapatid. Aklat po ng awit, Psalms chapter 1. No? Napakaraming aral po ang ating Diyos na dapat po nating pagninanilayan araw at gabi. Sabi po dito sa aklat po ng Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. No? Mapalad daw ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Di ko ba alam po natin yan, mga kapatid, na bagamat tayo ay hindi sumusunod sa kanila, bagamat tayo ay punong-puno ng pag-usig, bagamat po tayo hindi mapalad sa kanila, ngunit sa harapan ng Diyos, mapalad po tayo. Ito pong sabi ng Panginoon. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. No? Maging po tumayo man sa daan ng mga makasalanan. Sabi po ng ating Panginoon, nor seated in the seat of the scornful, yung mga manlilibak. No? Verse 2, but his delight, ngunit ang kanyang kasayahan, no? But his delight is in the law of the Lord. Dapat ang kasayahan natin sa mga kautusan ng ating Panginoon. Okay? Sino na po ba nakapagbasa ng buong Biblia? Okay? Basahin po natin yan, mga kapatid. Ang buong Biblia. Mag-umpisa tayo sa New Testament. No, huwag natin kakatamaran kasi mahalaga po yan. Okay? Sa harapan po ng Diyos, walang excuse. Amen po? Sa Lord po yan, wala tayong maidadahilan po sa Lord. Bakit? Lahat po na resources, binigay naman ng Lord sa atin. Amen po? Pagka gusto ng isang tao ay may, anong gagawin? Pagka gusto ay may paraan. Pagkaayaw ay may dahilan. Ang tao kasi puro dahilan yan. Diba? Pero sa Lord, tandaan po natin, wala tayong dahilan. Okay? Sabi po ni Lord, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Dapat ganun po tayo. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. No? So, hindi po pwede na hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Required po yan ng ating Panginoon. Amen po? Required po ba magbabasa? Required sa mga anak po ng Diyos. Bakit, pastor, mga anak ng Diyos lang, hindi anak ng Diyos? Ang mga hindi anak ng Diyos, hindi talaga yan magbasa. Kahit anong gawin mo dyan. Diba? Kaya ang salita ng Diyos tinuturo sa mga anak ng Diyos. Amen po? Huwag tayong maniniwala ng salita ng Diyos
para doon sa mga hindi anak ng Diyos. Hindi po. Para sa atin ito. Tayo ang magbibenepisyo. Amen? Hindi po sila. Bakit? Hindi sila anak ng Diyos eh. Hindi sila mananampalataya. Hindi sila naniniwala sa tunay at totoong Diyos. Siyempre, ang naniniwala lamang ang siyang mapalad, nagbibenepisyo sa mga salita ng Diyos. Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Yung mga nagbabasa pala, nagnilay-nilay, nagmimeditate day and night. Katulad pala sila ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog. Ano po ba nakikita nyo? Sa isang punong kahoy na sa tabi ng ilog. Ano po ba nakita natin? Di ba nananaliwa? Tama po? Hindi siya tuyo. Tama? Si nanay, alam po yung nanay kasi may sapa sa kanang nanay. Naging pandamit eh. Oo, palagi kasi siya dinidiligan. Di ba? Oh. Ano pa? Malusog. Tama po? Bayabong. Ganun po yung kalagayan natin kapag binabasa natin lagi ng salita ng Diyos. No? Maging malusog tayo ang ating buhay spiritual sa Lord. Ano pa sabi dito, mga kapatid? And he shall like a tree planted by the rivers of water, but that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Ano man daw ang kanyang gagawin, siya po ay maging matagumpay. So yun naman po ang susi ng katagumpayan, mga kapatid. Hanap natin tagumpay sa buhay, maglingkod sa Diyos, at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Devote ourselves from the Word of God. Ano pa sabi dito, mga kapatid? Aklat po ng Psalms, chapter 37. Okay? Psalms chapter 37, verse 3 up to verse 5. Sabi dito, trust in the Lord. Ito pong malaga. Magtiwala tayo sa Diyos. Naniniwala ba tayo sa Lord? Opo. Parang hindi naman. Yeah. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Dapat ang sagot dyan, amen, naniniwala ho kami. Di ba? Sabi nito, trust in the Lord and do good. No? And do good. At gawin ang mabuti. Magtiwala sa Diyos at gawin ang mabuti. Hindi ho tinulong ni Lord na gawin natin ang masama. Amen? Ano pa sabi dito, mga kapatid? So shalt thou dwell in the land, and very thou shalt be fed. Tingnan niyo po. No? Para tayo kumain sa pagtatapat. Tumahan tayo sa lupain ng Panginoon at kumain sa kanyang katapatan. Ano pa? Verse 4. Delight thyself also in the Lord. Saan ba tayo maligaya? Sa Lord po ba? O sa anumang mga bagay sa mundo? Sa Lord, dapat maging maligaya tayo sa Lord. Ang isang anak ng Diyos na maligaya sa Lord, excited po yan sa gawain ng Panginoon. Amen po? Excited yan. Hindi yan na itatago. Okay? Lalabas yan ang kanyang excitement sa gawain po ng ating Panginoon. Ano pa pong sabi dito? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Meron po ba tayong mga desire sa Panginoon? Meron po ba tayong desire sa ating mga puso? Meron. Okay? So malinaw po, ibigay natin sa ating Panginoon. Verse 5, commit thy way unto the Lord. Mahalaga, ihabilin natin. Okay? Ipagkatiwala natin. I-commit natin. Commit thy way unto the Lord. So malinaw, yung mga ginagawa natin araw-araw, yung ating paglalakbay dito sa mundo, dapat
i-commit natin sa ating Panginoon. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Papangyayarihin niya ang desire ng ating puso kung tayo po, mga kapatid, ay atin pong i-commit sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na nais natin, mga kapatid, at dapat ang ating kaligayahan ay sa ating Panginoon lamang at sa Kanya po mga salita. Devote ourselves from the Word of God. Italaga natin ang ating mga sarili mula sa mga salita ng Diyos. Letter B, dedicate ourselves from the works of God. Kailangan ialay natin, dedikado tayo, mga kapatid, sa mga gawain po ng ating Panginoon. Okay? Pag sabi hong dedikado o tinatawag na inialay, ang ating mga sarili sa ating Panginoon, wala po yang dapat nandun po yung tinatawag na kusa sa paglilingkod po sa Lord. Amen po? Kusa. Kaya tayo, hindi tayo namimilit sa tao kasi mas the best talaga yung kusa. Amen? Maging sa pagbibigay sa Lord, mas the best yung kusa. Yung bukas ang puso mo na ginagawa mo yan, hindi para kay pastor, hindi para kanino man, itong mga bagay na ito, ginagawa ko ito para sa iyo, Lord. Di po ba masarap? Tama ba? Kusa. Napakaganda po yan, mga kapatid. Kaya italaga natin o ialay natin sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa ating pong pagsamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ano po ang sabi po sa Hebreo, no? Basahin natin ang Hebreo chapter 10 verse 25. Ito po ang utos ng ating Panginoon. Hebreo chapter 10 verse 25. Ano sabi dito, mga kapatid? No, bilisan lamang po natin. Hebreo chapter 10 verse 25. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. No? But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So malinaw. Nasabi po sa Tagalog, hindi pababayaan ang sama-sama na pagtitipon. Ibig sabihin yung ating pagsamba, yung ating fellowship para kay Lord. Amen po? Kasi ang fellowship, dito po tayo pinapalago po ni Lord. Amen po? Tandaan po natin, walang isang baga na uling na nagliliyab ng siya lamang mag-isa. Tama? Subukan nyo mag-ihaw ng bangos o tilapia. Sarap yun, ha? Uhito. Subukan nyo lang. Paningasin nyo pong isa na baga. Makakaluto po ba? Hindi. Kasi po, hindi talaga siya mainit na mainit. Hindi siya talagang makakaluto doon kasi nag-iisa lang siya. Unlike po sa marami, sama-sama, maraming uling, maraming baga, ano po magiging resulta? Tatay Hill, mahilig po sa hito. Masarap po yun. Ano pong resulta? Mabilis, naluluto siya. Mabilis maluto. Sama-sama sila. No? Talagang nagliliyab sa apoy. Ganon din ang paglilingkod natin sa Lord. No? Kung si pastor lang mag-isa dito, hahanap na si pastor ng may gusto doon sa labas. Hindi mag-stay dito si pastor. Amen po? Kasi wala po eh. Pero kung tayo sama-sama sa gawain ng Panginoon, sa pagsamba sa Lord, liliyab po ba ang gawain ng Diyos? Amen. Amen. Liliyab po ba ang ating puso sa paglilingkod sa Lord? Amen. Amen. Liliyab po. Iinit po tayo. May encourage tayo sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya, tama po si Lord na ang pagsamba merong attendance. Tama po ba?
May attendance sa pagsamba. Hindi yung sa bahay ka lang na nag-isip tayo, naintindihan naman yan ni Lord. Okay na yan kay Lord. Alam naman na ni Lord yan, nasa Lord ako eh. No? Binubola lang niya si Lord. Di po ba? Ang pagsamba, sama-sama po. Sa pagpupuri, paglalahati sa ating Panginoon. Kaya nga po tinatawag na fellowship. Mahalaga po mga kapatid, dedicate ourselves from the works of God. Kasi kung inialay mo ang sarili mo sa Diyos, ibinigay mo na sa Lord, kapatid, tuloy-tuloy po yan ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Kasi binigay mo na sa Lord eh. Hindi mo binigay sa tao. Ang delikado, pagka ibigay mo sa tao, sarili mo, kontrolado ka na ng tao. Amen po? Okay? Di bali na kontrolado tayo ng Diyos, wag lang ng tao. Right? Kasi kung kontrolado tayo ng Diyos, sigurado po ang buhay natin maging matagumpay sa Lord. Amen po? Maging matagumpay sa Lord. Kaya ang sabi po dito, prosperity and success. Kapag tayo po ay naglilingkod, siyempre, part po yan ng ating paglilingkod, ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po? Part po yan ng ating paglilingkod, mga kapatid. Okay? Dedicate ourselves from the works of God. Okay? Kaya ang paggawa sa gawa ng Panginoon, kusa po yan, mga kapatid. Hindi na dapat tayo sabihan pa, nandun na yung kusa, Lord, ginagawa ko ito, Lord, para sa iyo. Di po ba napakasarap? Okay? Letter C. Discipline ourselves from our walk with God. Tingnan nyo mga kapatid. Kailangan bilang isang Kristiyano, meron tayong disiplina sa atin pong paglalakad kasama ang ating Panginoon dito po sa lupa. Okay? Ano po ang disiplina, mga kapatid? Disiplina sa pamumuhay sa harapan po ng ating Panginoon. Okay? Kaya po, lagi tayo pinalalahanan ng ating Panginoon. Anong sabi niya sa aklat po ng Romans chapter 12? Kasi ang gusto po ni Lord na tayo po ay maging mature sa ating pananampalataya po sa Kanya. Romans chapter 12, anong sabi po, mga minamahal? Chapter 1, verse 1. Sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Tungkol din ito sa service o pagsamba sa Lord. Living sacrifice. No? Iharap doon natin ating mga katawan na isang haing buhay. Pagsabing buhay, kumikilos. Amen? Di po ba? Kaya po, alam po ba, masarap na tayo po ay tinatamaan ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, tayo po ay buhay. Amen? Buhay tayo, ibig sabihin. Kaya maggalak tayo dapat. Buhay ang ating paglilingkod sa Lord. Okay? Hindi po katulad ng gabi. Dapat ang paglilingkod sa Lord. Hindi dapat katulad ng gabi. Ano po nakita nyo sa gabi? Kahit man may bagyo yan, kahit buhusan mo yan ng ilang drum na tubig, nababasa po bang gabi? Hindi. Di ba? Tuyo pa rin ang kanyang dahon. Yun ang delikado. Okay? Hindi po nabasa ng salita ng Diyos. Hindi nabiligan ng salita ng Diyos. So, ano pa pang sabi dito mga kapatid? Pinamamanik sa atin. Namamanig po ang ating kapatid na Pablo na sabi niya, sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos, iharap ang inyong mga katawan na mga buhay na hain. Banal o hain, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Na ito ay inyong makatwirang paglilingkod. Ang paglilingkod pala mga kapatid, ang makatwirang na paglilingkod, atin pong ialay
iharap sa Diyos ang ating mga katawan na isang haing buhay. Buhay po talaga, dapat nandun tayo sa gawain po ng ating Panginoon. Verse 2, and be not conformed to this world. No? At huwag makiayon sa sanlibutan ito. So ayaw po talaga ni Lord, mga kapatid, na tayo po ay makiayon sa mundong ito, sa mga ginagawa ng maraming tao ngayon. Okay? Na mas gusto pa ng mga tao ngayon yung kalayawan kaysa pag-ibig sa Diyos. Okay? And be ye transformed by the renewing of your mind. So mahalaga na dapat tayo ay magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan. No? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Malinaw, upang daw ating mapatunayan na kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, once na isang anak ng Diyos ay nakiayon sa mundo, mga kapatid, napaka-imposible na malaman ko niya ang mga kalooban ng Diyos. Kaya nga po, tayo po ay pinapaiwas ng Panginoon. Pag sabing wag, wag po talaga sa Lord. Amen po? Pag sabing wag, hindi po pwede, o sige na lang, hindi po pwede gano'n. Sa Diyos kasi, ang tama ay tama, ang totoo ay totoo, ang mali ay mali. Hindi ho niya tinutolerate ang mali na totoo. Amen po? Hindi niya tinutolerate ang kanyang mga anak. Pag sinabi ni Lord na wag, hindi po talaga yon, mga kapatid. Okay? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Okay? So malinaw po. Number 2, to comfort the believers from their trials. Ang salita ng Diyos nagko-comfort sa atin, no? Bilang isang mananampalataya sa mga pagsubukan sa buhay. Okay? Lahat po ba tayo nakaranas ng pagsubok? Lahat tayo. Okay? Lahat tayo nakaranas ng pagsubok. Pero tingnan niyo po, ang susi ang kailangan natin, salita ng Diyos. Hindi po natin kailangan ang cellphone para tayo ma-comfort. Amen po? Ang salita ng Diyos, mahalaga para tayo ma-comfort sa ating mga pagsubok, siralin sa ating pong paglilingkod na ito. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, ang Church ng Macedonia, ano po ba ang nangyari sa kanila during the time? Basahin po natin. Aklat po ng 2 Corinthians, no? Church of Macedonia, Macedonian Church. Verse 2. 2 Corinthians chapter 8, verse 2. Sabi dito ni Pablo, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Tingnan niyo po, sa church po ito, Macedonia, no? Malaki daw ang mga pagsubok, mga paghihirap na kanilang naranasan. Ngunit, sa likod nun, no? Nandun pa rin ang kanilang kagalakan. At ang kanilang malalim na karukahan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang pagka-mapagbigay. No? Kahit po, matindi ang kanilang struggle, malaki ang kanilang pagsubok, paghihirap, nandun pa rin ang kanilang kagalakan sa Lord. Kaya,
kagalakan po sa Lord, mga kapatid. Hindi lamang dapat tayo magalak dahil sagana tayo. Kasama po sa paghirap. Amen po? Kahit mahirap tayo, dapat nagagalak pa rin tayo sa ating Panginoon. Philippians chapter 4 verse 4, ano sabi? Rejoice in the Lord always. Sabi po ni Pablo, and again, I say, rejoice. Diba? Ano pa po ang sabi dito, mga kapatid? Verse 3. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were winning of themselves. Verse 4, bring us with much entreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. So hindi po yan hadlang, no? Ang kanilang karukahan o kanilang paghihirap sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Ang kanila lamang na magkaroon sila ng isang kaloob na binigay sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Pero ang tanong, bakit nila na nagawa yun? Ang kasagutan po dito sa verse 5. Sabi dito, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Anong una po nilang ginawa, mga kapatid? Ibinigay nila ang kanilang mga sarili sa Lord. Alam niyo po ba, walang mabigat sa paglilingkod sa Lord once na ibigay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Amen po? Wala akong mabigat. Kaya naman mabigat minsan sa mga mananampalataya kasi hindi pa nila ibinigay ng buong-buo, 100% ang kanilang mga sarili sa ating Panginoon. Pero kung naibigay natin 100% mga kapatid, hindi po mabigat ang paglilingkod sa Lord. Amen po? Manapay nagkaroon ka ng kagalakan sa ating Panginoon. Bakit? Kasi ibinigay mo ng buo ang sarili mo sa harapan o sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tanong po, naibigay na po ba natin ating sarili sa ating Panginoon? Amen. Medyo malabo pa. Naibigay na po ba ating sarili sa Lord? Amen. So, dapat proud tayo. Dapat masigla tayo. Amen! Binigay ko kay Lord. Ang tanong ulit, ilang percent ang ibinigay mo sa Lord? 100%. 100% dapat. Di ba? Kaya minsan mabigat kasi ang binigay mo, 10% lang, 1% lang, 2% lang. Ito Lord para sa iyo. 10%, 20%, 50%. No, delikado pag 50-50. Baka magiging 50-50 buhay natin sa Lord. Di ba? Dapat 100% ibigay natin sa Lord. Pag sabing 100%, buong-buo po yan. Ibigay mo para sa ating Panginoon. Okay? Si Lord po, hindi po yan nangailangan ng pera. Si Lord nangailangan ng kusa. Amen? Kusa po ang puso natin. 100% na ibigay natin sa ating Panginoon. Kasi mayaman na yan si Lord. Hindi na kailangan ng pera. Okay? Ang nangailangan po ng pera o mga blessing o anumang mga bagay, mga espiritual na bagay na yan, tayo. Amen po? Kaya po ang buhay natin, ibigay natin sa Diyos, 100%. Okay? Kaya dapat magiging wise tayo sa ating paglilingkod na ito. No? Kasi po mahalaga na ang ating buhay una ibigay sa ating Panginoon. Napakahirap gumawa sa gawain ng Diyos nang hindi natin maibigay ang ating buong sarili sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Ano po ang mangyayari kapag hindi buo ang binigay natin sa Lord? No? Hahakbang yan, dili. Di ba?
yan punta sa gawa ng Diyos o dili. Kasi hindi 100% eh. May pumipigil. Okay? Dapat walang pumipigil. Once na ibigay mo 100% mo sa Lord, wala pong pumipigil sa iyo. At walang makakapigil sa iyo. Amen po? Mahalaga po yan, mga kapatid. To comfort the believers from their trials. Kinukomfort ng salita ng Diyos, kaya mahalaga ang mga salita po ng ating Panginoon. Number 3. To convict the believers from the truth. No? Mahalaga yung conviction sa mga katotohanan salita po ng Diyos. Okay? Good to convict or convince. No? Kaya ang Kristiyano, ano po yan? De-convince. Ang Kristiyano po, de-convince. Okay? Di ba merong pangalan na Vince? De-convince. Ang Kristiyano, de-convince. To convict the believers from the truth. Mahalaga na tayo po ay makonvict ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya, dapat lagi nating gawin na bigyan ng halaga ang salita po ng Diyos. Basahin po natin ang Ephesians chapter 1. Sorry po, 2 Thessalonians, no? Chapter 2. Basahin po natin, mga kapatid. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 up to verse 14. Sabi dito ni Pablo, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto He called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Malinaw po, mga kapatid, na tinawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag na gospel call. Pananawagan ng Panginoon ng kanyang mga salita sa atin. So dapat makonvict tayo doon bilang isang mananampalataya sa katotohanan ng ating Panginoon. Na ang katotohanan po ay ang kaligtasan sa pamamagitan po ng pagtawag, sa pamamagitan po ng paghirang ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi po niya dito, malinaw po, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Dapat paniniwalaan po natin yung mga kapatid. Dapat po ba ang Diyos? Sa kanyang mga salita, dapat paniwalaan natin. We are chosen by God before the world began. Okay? So malinaw po yan. Nandun dapat yung conviction, mga kapatid. Nako-convict tayo ng mga salita ng Panginoon. At ang salita po ng Diyos ay nagpapalaya sa atin. Naniniwala ba tayo, pinapalaya tayo ng salita ng Diyos? Amen. Pinapalaya tayo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? John chapter 8, verse 31 up to verse 32. Basahin po natin, mga kapatid. John chapter 8, verse 31 up to verse 32. Sabi dito, then said Jesus to those Jews which believe in Him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. So malinaw po, no? Na ang mga mananampalataya, once na siya po ay nagpapatuloy sa mga salita po ng Diyos, sabi po ng Panginoon, ay kayo tunay na aking mga alagad. Disipulo. Pag
Pag sabing disipulo, alagad, ibig sabihin, followers of our Lord Jesus Christ. Tagasunod. No? Take note po, hindi po tayo tagasunod ni pastor. Amen? Tama po? Hindi po tayo tagasunod ni naman, ni sino mang tao, ni sino mayaman. Tayo po ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman mong katotohanan, at ang katotohanan ang siyang nagpapalaya sa inyo. Totoo po ba yan? Totoo. Pinapalaya tayo ng katotohanan ng salita po ng Diyos. Dati mali ang ating pamumuhay. Ngunit ngayon, salamat sa Diyos dahil tayo pinalaya ng ating Panginoon dahil sa Kanyang katotohanan. Dati mali ang ating pagkakilala sa tunay na Diyos. Pero salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Kanyang mga salita. Kaya ang sabi po dito mga kapatid, sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Ano po sabi dito? For they themselves show us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Dati, ang paniniwala natin sa Diyos dati, Diyos-Diyosan. Pero, sabi dito ni Pablo, mga kapatid, malinaw, na ang sabi po niya, sapagkat sila mismo ang nagpakita sa amin silong sila, yung mga kapatiran sa Thessalonica, kung anong uri ng pagpasok ang tinanggap namin sa inyo at kung paano kayo bumaling sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang paglingkuran ang buhay at totoong Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos-Diyosan pala, hindi pala yun totoo at tunay na Diyos. Malinaw po, dati, nakakandado tayo roon. Di po ba? Dati, nakakulong tayo doon. Pero salamat sa Diyos, dahil tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon doon. Salamat sa Diyos, sapagkat yung ating buhay na nakakandado sa relihiyon na yun, mga kapatid, sinusian ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. At tayo po ay pinalabas, tinanggal, kinuha doon, at dinala tayo sa totoo, sa tunay, at buhay na Diyos. Tingnan niyo po, malinaw po, mga kapatid, to convict the believers from the truth. Ang Diyos po ay katotohanan. Ang salita po niya ay mga katotohanan, mga kapatid. Kaya walang dahilan para hindi po natin basahin, pakinggan, isa pamumuhay ang mga salita ng Diyos. Number 4, to convert the believers from the wrong practice. To convert. No? Pag sabi pong convert, ibig sabihin po, okay, dinadala ka, inaalis ka doon, kino-convert ka, dinadala ka sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoon. Sa mga maling ginagawa, sa mga maling pamumuhay. Di ba? Dati, ano po ba ang kalagayan natin dati nung wala pa tayo sa Lord? Lahat na ero na sa atin. Tama? Okay? Oh. Lahat na ero na sa atin. Lasinggero, bababaero. Diba? Sogaelero. Diba? Lahat na ero. Diba? Lahat po nasa atin during the time. Pero salamat sa Diyos. Ang nagbago po sa atin ng Diyos. Amen po? Tandaan po natin mga kapatid, hindi kaya baguhin ng tao ang kanyang sarili. Right? Hindi po. Ang Diyos ang siyang nagbabago
ng ating sarili. Ang mahalaga lamang, tayo po ay gumawa ng hakbang para baguhin ng Diyos ang ating mga sarili, para tayo ma-convert. Anong kailangan natin? Basahin, pagnininilayan, isa pamumuhay ang mga salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga po, ganda ng Bible study namin kanina ni Brother Danny kahapon. No? Sapagkat amin pong nabanggit yung maraming tao ngayon, pagka tumaas po yung alak, no problem. Yung presyo, okay lang. Pero pag tumaas yung presyo ng bigas, maraming nagrereklamo. Okay? Tingnan niyo po ang panahon ngayon. Ang mga tao ngayon. Di bali na po na wala silang makain basta may pambili ng bisyo. Mali. Tingnan niyo po. Pagka ganang katwiran ng tao, wala pong kapayapaan dyan. Amen po? Miserable po ang buhay yan. Baliktad ang kaisipan ng maraming tao ngayon. No? Maraming tao ngayon, pagka ikaw naglilingkod sa Lord, uusigin ka. Diba? Uusigin ka. Baka naman mapunta ka na sa langit niyan. Diba? Ang sipag-sipag mo, may dala ka pang Bible. So ngayon, yung Kristiyano na wala namang alam, hindi malalim salita ng Diyos, siyempre nag-iisip yun, ay, hindi ko na ako magdala ng Biblia. Kailangan tayo ma-equip. Maging ready tayo sa ating sasabihin. Tama po? Kasi battle po ito eh. Pakipaglaban tayo. Spiritual battle po ito, mga kapatid. Okay? Sumagot tayo. Amen po? Sumagot tayo. Huwag lang tayo magalit, basta sumagot tayo. No? Ano yung sasagot natin pag sinabihan tayo na baka mapunta ka na sa langit niya? Ano yung sasagot natin? Bakit? Gusto mo ba sa impyerno? Ha? Di ba magandang sagot? Ibalik mo sa kanya. Bakit? Gusto mo ba sa impyerno? O mag-isip na yun yan. Kung ano. Diba? So, kailangan may tayo ng mga salita ng Diyos. Marunong tayong sumagot sa mga salita ng Diyos. Amen po? Tandaan po natin, hindi natin pwedeng i-please ang tao. Amen? Ang i-please natin dapat yung Diyos. Na siyang nagbigay sa atin ng lahat ng mga bagay. Yung Diyos na tunay at totoong Diyos na nagbago po ng buhay po natin. To convert the believers from the wrong practice. Dati, nakakulong tayo sa mga tradisyon. Pinalaya din po tayo ni Lord doon. Basahin po natin. Colossians chapter 2. Kaya nakakatuwa ba si Lord, mga kapatid? Nakakatuwa si Lord. Kasi binago tayo ni Lord, inalis tayo ni Lord din. Kaya nga sabi ni Lord dito, meron po siyang pananawagan, meron po siyang warning sa atin. Colossians chapter 2 verse 8, beware, mag-ingat, mag-ingat na baka kayo ay makagat ng aso. Ito po ba yung sinabi? Ito po ba yung sinabi? Hindi. No? Pagsabi po ba, mag-ingat, baka ka makagat ng aso. Ano po ba yun? Warning po ba? Warning. Mag-ingat, baka ka makuryente. High voltage. Warning. Danger, nakalagay. Danger. Pag sabi bang danger, puntahan mo pa? Hindi na eh, danger na eh. Di ba? Delikado. Mag-ingat, sabi ni Lord. Beware, lest any man spoil you through philosophy. No, dati, pilosopo tayong tao. Pero salamat sa Diyos, pinalaya tayo ng Diyos doon. Amen po? Kinonvert tayo ng Panginoon. Mula sa pagka-pilosopo, papunta po sa mapagpakumbabang puso, mga kapatid. Unveiling deceit, no? After the tradition of men. Dati, nasa tradition tayo.
Pero pinalaya po tayo ni Lord dahil sa kanyang mga salita. Dahil sa kanyang mga katuruan. Di po ba? Ano po ba mga tradisyon noon natin ginagawa? Marami. Di po ba? Pag may patay, di ba? O susuot kayo dito sa kabaong para wala nang masunod. Ganun po yun. Di ba? Oh. Pagkasal, wag mong isubok yung iyong gown. Baka naman hindi matuloy ang kasal. Diba? Pag may nahulog na tinidor, may bisita ako. Lalakwit. Di ba? Tradisyon. Hindi totoo yan, kapatid. Pagkakutsara, may bisita akong babae. Hindi totoo yan. Tradisyon. Kaya sabi ni Lord, mag-ingat. Saan? Sa mga tradisyon. Salamat sa Diyos. Pinalaya na po ba tayo? O meron pa rin? Wala nakakasagot. Ibig sabihin, meron pa rin natira. Hindi talaga 100% ibinigay ang sarili sa Lord. Wala na po yun, mga kapatid. Di po ba? Ano pa ang tradisyon? Fiesta. Di ba? Pag may fiesta, may mga handa. Diba? Meron ako dating kasama sa trabaho. Pagka nagpipiesta sa kanila, kahit walang pera, nangungutang ang nanay niya. Para lang may paghanda. Fiesta nino. Ni Senyor Santo Niño. Fiesta ng Diyos-Diyosan. Kaya pagka nagprosesyon, anong ginagawa? Pinapasan-pasan. Akala ko ba Diyos yan? Dapat maglakad yan. Tama? Akala ko totoong Diyos yan. Dapat buhayan. Tama ba? Bakit mo pinapasan? Inaalalayan mo pa? Di parang ikaw ang Diyos, hindi siya. Tama ba? Ang tunay na Diyos buhay, Espiritu at katotohanan. Hindi siya nakikita, ngunit naramdaman ng mga anak ng Diyos. Amen po? Buhay po siya, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, anong sabi po na ni David? May mga mata sila, ngunit hindi nakakita. May mga bibig, ngunit hindi makapagsalita. Di po ba? Ngayon, ano naman ang ginagawa ngayon ng maraming tao? Gumagawa sila ngayon ng milagro. Diba? Kunting hugis lang sa mukha daw ni Kristo, pinatayuan na kagad ng kapilya. Meron na kagad nakalagay na supot o kahon, donation. See? Simple, no? Pero rat. Ang kanilang ginagawa. Dahil para lang makapera. Di ba? So, malinaw yun, mga kapatid. No? To convert the believers from the wrong doctrine. Kaya sabi po ni Lord, mag-ingat na baka kayo mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang paninilang-ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral na sa libutan at hindi ayon kay Kristo. Mag-ingat tayo doon, mga kapatid. Mga pasimulang aral na sa libutan. Okay? Mga tradisyon. Ayaw po ng Diyos yan. Kasi hindi naman yung totoong aral ng ating Panginoon. Okay? To convert the believers from the wrong practice. Kaya ang mga believers tayo, de-convert tayo. De-convince, de-convert. Okay? Number 5, to correct the believers from wrong doctrines. Dati ang doktrina natin mali. Pero salamat sa Diyos, dinala tayo ng Diyos sa tama at totoong doktrina ng ating Panginoon. Ang totoong doktrina ng Diyos, tinatawag po siya na sound doctrine. Tunay na doktrina ng Panginoon. Anong doktrina natin sa kaligtasan? We are saved by grace alone. Amen? We are saved by grace. We are elected or chosen. The
Father before the foundation of the world. Yan po ang true doctrine. We are redeemed by the blood of Jesus Christ. That is the true doctrine. And we are regenerated by the power of the Holy Ghost. Yun po ang tunay na doktrina. At ang kaligtasan po, gawa ng Diyos. Amen po? Pag sinabing gawa ng Diyos, biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Ginawa lamang po yan ng Diyos. Walang iba pong gumawa, mga kapatid. Walang ginawa ang tao para sa kanyang kaligtasan. Mga minamahal. Di po ba? Kaya ba iligtas ng patay ang kanyang sarili? Kaya po ba? Hindi. Si Lord ang siyang nagligtas sa atin. Si Lord ang siyang bumuhay po sa ating mga minamahal. Kaya mag-ingat tayo kasi maraming mga mananampalataya ngayon na nagsialisa na sa tunay at totoong paglilingkod. 1 Timothy chapter 4, verse 1, sabi sa wikang Tagalog ngayon, ang Espiritu ay nagsasalita ng malinaw. Sinong Espiritu? Espiritu ng Diyos. Malinaw po ang kanyang pagkasalita, hindi malabo. Malinaw na sa huling mga panahon, ang ilan ay tatalikod mula sa pananampalataya. May mga tatalikod po talaga. Nakakalungkot. No? Kaya, sabi ni Lord, malinaw ang kanyang sinasabi. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Ano pa po? Magbibigay pansin sa mga mapaninglang na mga espiritu at mga doktrina ng mga dyablo. Tingnan niyo po, may mga doktrina pala ng dyablo. Kaya pinapag-ingat po tayo ni Lord. Anong doktrina ng dyablo? Nagsasalita ng mga kasinungalingan. Pag sabi yung kasinungalingan, hindi ho biblical. Amen? Hindi katotohanan. Hindi aral ng Diyos. Aral ng tao. Sinasabi lang ng tao. Kaisipan lang ng tao. Ano pa po? Nagsasalita ng mga kasinungalingan sa pagpapaimbabaw. Kaya marami ngayon tao mapagpaimbabaw. Para lang sabihin na sila ay makadiyos. Binabanggit din nila ang pangalan ng Panginoon. Ngunit, sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 15, verse 7 up to verse 9, na ang kanilang mga puso, sabi ni Lord, malayo sa akin. Kaya walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Bakit? Kasi hindi naman totoong Diyos ang kanilang sinasamba. Ano pa po? Na ang kanilang budhi ay napasok ng mainit na bakal. Siyempre, pag napasok ka, masakit, tama? Nasasaktan ka, no? Nasusugatan ka, mga minamahal. So, yun po yung doktrina ng dyablo, kaya mag-ingat po tayo. Maraming mga mananampalataya, nasa mananampalataya na, pero tumatalikod para entertainin ang alin? Yung mga aral o doktrina ng dyablo. Yung mga mapaninglang na espiritu. No? Mga masasamang espiritu. Ibig sabihin po. So malinaw po yan mga kapatid. No? To correct the believers from the wrong doctrine. Dinadala tayo sa tamang doktrina. Mga kapatid. Okay? So maraming doktrina. No? Meron pong doctrine of grace,
tinatawag na doctrine about theology, no? Ano ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Sino ba ang Diyos? Di ba? Meron doon doktrina na sovereignty of God, yung kapangyarihan ng Diyos. Meron din doktrina na tinatawag na eschatology. Ibig sabihin yung about end times or about things to come. Diba? Meron din po tinatawag na ecclesiology about the church. So marami po. So, dapat tama yung doktrina po natin doon, mga kapatid. Kaya po tayo tinuturuan ni Lord para tayo ay maging ayos yung ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Number 6, to compact the believers from other brethren. Kaya ang dahilan kung bakit minsan may fellowship tayo para compact, sama-sama. Tama? Compact, sama-sama. No? Ang mga mananampalataya mula sa ibang mga kapatid, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Kasi, palakasan po yan eh. Para tayo sumigla, tumatag sa ating pong paglilingkod sa Lord. Kaya this coming December po, dapat walang excuse, kasama po tayo lahat. Saan? Saan tayo pupunta? Fellowship. Saan po? Sa Maynila. Gusto niyo po ba? To compact the believers from other brethren. No? Para po makita natin, hindi lang tayo dito. Tama? Marami tayong mga kapatid sa iba't ibang lugar po. Siyempre, may sinasalang-alang. Tingnan natin kung ano pong kalooban po ni Lord. Okay? Pero tandaan po natin, kumpleto po yung ating resources binigay po ni Lord. Amen po? Kumpleto po, kaya walang dahilan para hindi tayo makasama. Nandyan po lahat. Wala na po tayong hahanapin. Amen po? Okay? So, kung yung ibigay talaga ng buong sarili mo sa Lord, nagagawa mo yun ng maluwag, maayos, gusto mo. Okay? So, to compact the believers from other brethren. Kaya, during the time, ganun din po ginagawa ng mga kapatid sa aklat po ng Acts chapter 2. No? Ano pong ginagawa nila? Sama-sama po sila. Mga minamahal. Hindi lamang po sa isang lugar. No? Sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Acts chapter 2, verse 42 mga kapatid. Ano sabi dito? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Nagpapatuloy po sila. No? Kung ating babasahin dito sa iba't ibang lugar ito, kaya may mga iba't ibang salita sa chapter 1. Okay? Ito po yung mga mananampalataya na sila po nagpapatuloy ng may katatagan sa doktrina, no, ng mga apostol at pakikibahagi at pagputol-putol ng dinapay at panalangin po. No? Dapat kumpak po tayo, sama-sama po tayo sa gawain po ng ating Panginoon. Number 7, to connect the believers from being a faithful servant. Dapat konektado ang buhay natin sa mga kapatid, mga mananampalataya, hindi sa mga hindi kapatid. Amen po? Hindi po doon sa mga hindi mananampalataya. Kasi danger po talaga pagka konektado ang buhay natin sa mga hindi mananampalataya. May tendency na tayo po ay maakay. Tama? May tendency na tayo po ay maging katulad doon nila. Kaya ang sabi ni Lord, lumayo sa mga bagay na ito. Sabi po niya sa aklat po ng Sikan, Timothy, chapter 3, verse 1, hanggang sa mga sumusunod. So, malina po, to connect the believers from being a faithful servant. So, we need faithful men in the ministry. Kaya pinagpipray natin na kailangan natin yung anak ng Diyos na kung saan po ay maging tapat sa ministry ng ating Panginoon.
kailangan tayo, ipag-pray natin sa Lord na magkaroon tayo ng kasama na lalaki na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. No? Para po maging kaagapay po ng pastor. Amen po? Hindi po natin alam. Mamaya, baka ibigay sa atin si Tatay Hill. Di ba? Maging kaagapay po ni pastor na mag-preach, mangaral ng salita ng Diyos. Di po ba? Paggamit po tayo sa Lord. Amen po? Kasi ang buhay po natin dito sa lupa, sandali lang, pansamantala lang. Kaya ang buhay natin dapat, ipagamit po natin sa Lord. Amen po? Para ang buhay po natin, merong kabuluhan. Amen? Paggamit po natin sa Lord, mga kapatid. Okay? Hindi din natin alam. Mamaya, baka si Brother Danny makasama natin sa ministry ni Lord. Di ba? Okay? Hindi rin natin alam. Baka si Brother Isa, Brother Joshua. No, tandaan po natin kahit anong tago natin, hindi tayo makatago sa Lord. Amen po? Amen. Hindi tayo makatago. Hindi tayo makatanggi sa Lord. Okay? Basta kapag tayo tinawag ni Lord, tandaan po natin ang pagtawag ni Lord. Galing po yan sa puso ng Panginoon. Katulad po sa pagtawag niya kay Jeremiah. Okay? Galing po yan sa puso ni Lord. Ang pagtawag ni Lord, hindi yan para kang tinulak. Sige na. Diba? Ang iba, tinutulak. Sige na. Magpastor ka na. Sige na. Mag-ano ka na. Diba? Mamuno ka na. Sige na. Kasi, magpastor ka na kasi maraming pera dyan. Biro mo, nakaupo ka lang. Tapos, napakaraming magbigay sa iyo. Tanda natin ang pastor, hindi po yan profession. Right? Ang pastor, servant po yan ni Lord. Lingkod po yan ng Diyos. At ang pastor po, galing po yan sa Panginoon. Hindi po yan create ng tao. Hindi po yan gawa ng tao. Hindi po yan tinulak. Hindi po yan mag-aral ka para ka magpastor. Tingnan niyo po, maraming nag-aaral na magpastor. Hindi naman pastor. Tama? Maaring nagpapastor, sandali lang. Mga 1 taon lang, wala na. Balik na ulit sa mundo. Bakit? Kasi hindi naman talaga yung tinawag na pastor. Amen? Napilitan na po yan, mga kapatid. So, malinaw po na dapat ang buhay po natin ay hindi disconnected sa Lord. Dapat konektado lagi sa Panginoon. Amen po? Kaya nga po, di ba? Sino po bang nakaranas ng disco noon? Sa panahon namin, ng mga senior citizen, di ba? Tatay Hill, naranasan mo ba yung nagdi-disco dati? Yan ang uso dati, di po ba? Disco, halimbawa, sa isang barangay, mayroong fiesta. May tugtugan po yan. Nagdi-disco yung mga tao dyan, tapos magbibigay ka. Sa Mindanao, uso po yan. Pero ngayon ko na nalaman na kapag ka pala nagdi-disco tayo, ang buhay natin sa Lord, disconnected. Disco eh. Di ba? Disconnected. Ano pa? Discontented. Pagka ganun ang ginagawa ng isang tao sa Lord. Okay? Kaya iwasan po natin yan, mga minamahal. Okay? Na kung saan po ay ganun po ang ginagawa ng maraming tao during that time. Kahit ako noon, naranasan ko din po yun. Pero, salamat sa Diyos, sapagkat hinango tayo ng Diyos doon, dinala tayo ng Panginoon sa tama at totoong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayon po mga kapatid, panghuli, ating pong conclusion. Bakit po ba kailangan na tayo po ay ma-equip ng salita ng Diyos? Bakit kailangan na tayo laging ready sa mga salita po ng ating Panginoon? Basahin po natin 1 Peter chapter 3, verse 15. Ano po ba ang sinasabi po ng ating Panginoon? Okay? Bago tayo magtapos, ito po yung ating conclusion. 1 Peter chapter 3, verse 15.
up to verse 16. Sabi po sa King James Version, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Tingnan niyo po, pakabanalin daw natin ang Panginoong Diyos sa ating mga puso. At palagi daw tayong maging handa. Saan? Na magbigay ng kasagutan sa bawat tao na nagtatanong sa inyo. May mga tao ba nagtatanong sa atin? Marami. Sabi ni Lord, lagi tayong handa doon. E paano tayo maghanda? Basahin natin salita ng Diyos. Palagi tayong manalangin sa Lord. Palagi natin pag-aralan ang mga aral ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, having a good conscience, that dapat mabuti ang ating konsensya o budi. Whereas they speak evil of you, no? Nagsasalita sila ng masama sa atin. They may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Gumagawa ng masama, sila ay mapahiya nawa sila na nagbibintang ng may mali sa inyong mabuting pamumuhay kay Kristo. Sila din po yun mapahiya. Mahalaga lamang, ready tayo lagi. May equip tayo sa mga aral ng ating Panginoon. As a child of God, we must be equipped with the Word of God. Nawa, pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos at ang Diyos ang siya mabigyan ng karangalan at kalatian po sa ating mga buhay. Dahil lahat po'y tumayo at tayo po'y awit sa Lord, mga kapatid.